Yan ang ating FSL, mga kapitbahay. Welcome sa ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. kagaya ng nasabi ko kanina, ang ilang mga senador natin ay yanig na sa mga sandaling ito. Meron ding ilang mga kongresista na open-minded, tunay na makapilipino, ang ganon din ang damdamin ngayon. Ang bayan ay takot na kung tutuusin nating maigi. Takot na ang taong bayan sa mga panganib na kanilang kinakaharap sa West Philippine Sea. Bukas 16, magsisimula ng manghuli ang mga incheck. Mga PLA, People's Liberation Army, Navy, Coast Guard sa West Philippine Sea. At sa mga lupain natin, nakita naman ninyo, naglipa na ang mga incheck, mga sundalo, quote and unquote, sa iba't mga uri, bahagi ng mga exclusive subdivisions, diyan sa mga pogo, at maging sa pamahalaan natin diyan sa Pilipinas. Kaya ang tanong ng taong bayan, araw-araw ito na ang binabalasa ng media, ang issue na ito ng China. Bakit parang bingi, bulag, pepe ang presidente, partikular dito sa operasyon ng POGO, Philippine Offshore Gaming Operators? Bakit? Samantalang kayang-kaya nitong pumirma ng isang executive order lamang. Bakit hindi magawa ng presidente? Naalala ko tuloy yung isang philosopher, political philosopher. Sabi niya, alam mo, makikilala mo ang uri ng liderato ng inyong presidente o ng sinumang leader sa magitan ng barometro ng korupsyon sa kanyang pamahalaan. Leader ng isang bansa, leader ng isang organisasyon, leader ng isang samahan, makikita ninyo ang influensya ng korupsyon sa kanyang pamamalakad sa umagitan ng kanyang barometro. Ano ang sabi niya? Sabi niya, kapag ang presidente, isinali natin ito sa wikang Tagalog, kapag ang isang presidente o ang isang leader ay galit sa korupsyon, totoong galit sa korupsyon, walang halong pagkukunwari, wala talaga siyang kaugnayan sa korupsyon, malinis ang kanyang pamamalakad. Kapag ang presidente o leader ng isang samahan ay tahimik sa isyu ng korupsyon, may sabit ang naturang leader. At kapag ang presidente o leader ng isang samahan ay ipinagtatanggol ang korupsyon, sigurado 100% merong kasabwat siya. May kita ang inyong presidente, ang inyong leader sa korupsyon na nagaganap. Yan ay maliwanag. Tagalog na Tagalog yan. Maliwanag na maliwanag. So isa-isahin natin, mga kababayan, itong issue na ito. Sa umagitan itong mga nababalitaan natin, mga nakapapalabas na mga news. Kagaya halimbawa, unahin ko itong sabi ni Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian. Ito, pagkatapos na magkaroon sila ng closed door na conference ng komitiba sa Senado, buhat sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan natin, pinag-usapan doon yung POGO. Unang-una yung POGO dyan sa Bambantarlac, sa ilalim ni Alice Guo. Pakinggan natin itong pahayag ni Sherwin Gatchalian. Ito'y sa panayam ni Christian Isguera. Pakinggan natin ito
At dito natin simulan ang ating talakayan. Ang information na nakuha namin ay may iba't ibang politiko na link dito sa Pogos. Pero ang pinakamalaking case in point ay itong si Alice Go. Implicated siya dito at yung pangalan niya na sa mga dokumentos ng Pogo. Marami ng ganitong cases rin na lumalabas na Pogo money ang nagpa-finance sa mga kandidato at Pogo money rin ang nagpapatakbo dito sa mga kandidato. So may mga ganyan rin na lumalabas na information. At sa akin, isa sa mga yung kinakatakot ako yung kaalyansa o kasabuatan sa mga local syndicates eh. Dahil itong mga local syndicates, existing to sa atin, no? Hindi naman nabubuwag yan dahil nga alam rin nila yung patakbo dito sa ating bansa. Pag nakipagsabuatan yan dito sa mga local syndicates, ibig sabihin to, lalawak yung kanilang galamay at lalawak yung kanilang operation. At magkakaroon sila ngayon ng parang local knowledge kung ano yung kalakaran dito sa ating bansa. Iyan sa akin, isa rin sa pinaka nakakatakot dahil you're putting foreign syndicates, foreign money with local syndicates at mas lalawak ngayon ang operation nitong mga local syndicates natin. Definitely may mga politiko, no? At di ko lang masabi ng the detail dahil meron kaming policy on executive session. But definitely may politikos. Definitely may mga politiko nakakasabwat ang operasyon ng Pogo sa bansa, partikular itong dito sa Bamban Tarlac ni Alice Go. Definitely. Sabi yan ni Senator Sherwin Gatchalian. Ray Ruero, ang aking pamangkin. Maliwanag, Ray. Sinabi ni Sherwin Gatchalian na may mga sabit na mga politiko. At hindi lamang mga politiko, iba pang sangay ng ating pamahalaan. May mga babanggitin akong mga pangalan, mga kababayan ko. At ito ay mga pangalang nakalap natin sa mga direct sources natin, sa mga investigative reporters natin, maging social media for confirmation. Ang iba'y galing sa social media, sinusuyod natin ang ating network ng information highway at kumpirmado. Ngayon dito sa mga babanggitin natin, it's up to you. Kayong mga babanggitin natin. Ang ikangay, maaari kayong makipag-ugnayan sa akin o kaya sa mga taong pinaniniwalaan ninyong makapagpapaliwanag ng inyong panig. Hindi namin sinasabi indefinitely na kayo'y sangkot. Kaya lamang ang mga pangalan ninyo ay mga nasa sangkot sa usapin na ito ng Pogo. For example, dyan sa Bamban Tarlac. Mga public officials ang nasa sangkot dito. Payola, for example. May mga miyembro ng pulisya, PNP, ang isinasangkot ditong kumikita ng kalahating milyon sa isang buwan na payola ng Pogo sa mga ito. Binanggit ang pangalan ni Brigadier General Jose Hidalgo Jr. na commander ng Police Regional Office Central Luzon, PRO 3, at itong si General Hidalgo Jr. ay nanungkulan lamang dyan sa rehiyon na yan simula lamang last year, Pebrero ng 2023. Miyembro ng PNP Academy Class of 1991 at ito ngayon ang namumuno, nasasakluban niya ang area ng Bamban Tarlac. Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Also ang kanyang kaagapay riyan, ang Development Division Chief, Coronel Amado Mendoza Jr. Ngayon kung ang mga ito ay isinasabit lamang for whatever reason, sabagat matindi ito, kalahating milyon daw ang kinikita ng dalawang ito diyan sa Pogo operation sa kanilang mga nasa sakupan. Hindi natin sinasabing concluded ang pagtanggap na ito, kaya kung kayo ang mga ito, magpaliwanag. Brigadier General Jose Hidalgo Jr. at saka Coronel Amado Mendoza Jr. Kung kayo'y malinis ang pangalan, idepensa ninyo ang inyong panig. Sa kasalukuyan, nasasabit ang inyong mga pangalan sa operasyon ng Pogo. And also,
of course, hindi natin mawawala. In fact, nung tinanong ko si Risa Hontiveros nung Sunday, kumikita ba ng pera riyan sa mga illegal transactions ang inyong Presidente Rodrigo Duterte? Sabi niya, definitely. Sigurado. Sa Farmally, sa PSDBM, at sa Pogo. Kasama na yung STL at saka yung isabong riyan. Magtataka ba kayo kung bakit si Michael Yang ang ginawang advisor, economic advisor ng Presidente? Ang Michael Yang na yan ay the same Michael Yang na sumasaklob sa Pogo operations diyan sa Central Luzon at sa Metro Manila. Michael Yang. At hindi kayo magtataka marahil kung sa panunungkulan ni Rodrigo Duterte ay kilala niya si Alice Guo. Hindi pa man alkalde ito ng Bamban Tarlac. Baka naman si Presidente Rodrigo Duterte pa ang nagbunsod kay Alice Guo na kumandidato bilang alkalde. Sabagat out of nowhere, bigla na lamang sumulpot ito. Your Honor, hindi ko po alam ang pangalan ng nanay ko. Your Honor, hindi po ako nakapag-aral. Your Honor, anak po ako sa labas. Pero si Alice Guo ay kilala na ni dating Presidente Rodrigo Duterte nang ito'y manungkulan bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Wala pa sa hinagap na maging alkalde sa Bamban Tarlac si Alice Guo. Magkakasama sila ni Faildon. Remember Mr. Faildon? Ha? Natatandaan ninyo si Mr. Faildon? Nicanor Faildon, General. Ito ang mga kasama ng grupo nila diyan sa Tarlac. And I will not wonder why nasangkot ang pangalan ni Faildon diyan sa operasyon sa Tarlac. Gawa ng ito ay may mga hindi na kanais-nais na nagawa habang nanunungkulan sa gobyerno. Remember, ito'y naging director ng Bureau of Customs. Appointed by Rodrigo Duterte na mamuno sa Bureau of Customs. Ano nangyari? Maraming mga lumusot sa Green Lane na mga droga pamandihin. Droga! Hindi lamang droga, palay, bigas, imported. Naalala ninyo ano bang halaga nun? 35 I think, 35 million na halaga ng imported rice. Lumusot. Kaya inalis ni Rodrigo Duterte si Nicanor Faildon diyan sa Bureau of Customs, inilipat sa Bureau of Prisons. Direktor ng BP, Bureau of Prison. Tinanggal ulay. Bakit? Mantakay mo, pinalaya nito yung mga prisionero Diyan sa Bureau of Prisons, naalala ninyo? Pinalaya. Kasama na yung very controversial na lalaking nanggahasa. Remember yung Kalawan Mayor, Antonio Sanchez? Nanggahasa ito ng isang dalaga noong 1999 at 7 ulit na life term ang isinalang laban dito kay Mayor Sanchez. Prominent news during the time in 1999. Pinalaya ni Faildon. Kaya no wonder na kung ang pangalan nito ay nasangkot dito sa Pogo operations dyan sa Central Luzon, kasama na ang Tarlac at saka ang Pampanga, di tayo magtataka. Ngayon dito kay General Faildon, kung wala kang sabit, say something. And then hindi lamang yan mga kababayan.
Ito pong Anti-Money Laundering Council, AMLAC, ay nagpahayag na ang Pogo operation sa panahon ni Rodrigo Duterte 2020 ay nakapagpalusot ng 14 na bilyon, 14 billion pesos. Ilinusot sa magitan ng Pogo, money laundering, panahon ni Rodrigo Duterte. Tandaan ninyo, protektado ng PAGCOR ang Pogo sa panahon ni Duterte. In fact, maging ang miyembro ng PNP, Philippine National Police, ay inutusan ng Department of Justice panahon ni Rodrigo Duterte na huwag kayong makikialam sa operasyon ng Pogo. You see something? No, say something. Ito ay sangkot na sa money laundering, talamak na money laundering, panahon ni Rodrigo Duterte, 2020. At noong panahon ni Rodrigo Duterte, sa magitan ng kusang palo ng ating mga otoridad without the consent of the Office of the President, sinalakay nila ang ilang mga Pogo operation sapagkat hindi na maikanlong Hindi na maitago ang operasyon ng Pogo. Natatandaan ninyo sa Parañaque noong Abril 2020, 4 years ago. Ano ang mga natagpuan doon? Mga military hardwares, mga baril, mga laptop, mga uniforme, cash, 1.3 million, at mga pasaporte ng Chinese nationals, pure Chinese nationals. Nasa kote sa Parañaque. Noong panahon ni Duterte, 2020, sumiklab ang issue na ito. Kaya lamang parang sandamakmak na bumbero ang nagsaboy ng tubig sa issue na ito biglang nawala na parang bula. Anong nangyari na? Panahon ni Rodrigo Duterte. Maging ang PAGCOR na alaga ni Mr. Duterte noong kanyang kapanahunan 2016, sabi ng PAGCOR sa kanilang pangangalaga sa ilalim ni President Rodrigo Duterte, 300 ang kanilang binigyan ng permisong mag-opera, to operate sa loob ng Pilipinas, karamihan dito na andyan sa National Capital Region. 2016, 2018, naging sandamakmak na ang operasyon ng Pogo. Ngayon, wala na si Mr. Duterte. Nakita ninyo ang magnitude ng operasyon ng Pogo. In fact, noong pag-alis ni Rodrigo Duterte sa pwesto, nagsimulang salakayin ng mga otoridad ng mga Pogo operations at dito nakita ang sandamakmak na mga involvement ng Pogo operasyon sa mga criminal activities sa bansa. Like for example, yung mga human trafficking, money laundering, love scam, at maraming iba pa. Ito'y kinasasangkutan ng libo-libo na mga dayuhan, marami rito Chinese from mainland China. In fact, noong July of 2023, 1,200 na mga foreigners sa isang Pogo lamang operation. Mantakay mo 300 operations yan. Palakay mo na lang 1,000 sa isa. 1,000 dayuhan sa isang Pogo operation sa bansa. Panahon ni Duterte. 300 yun. Sa madalit sabi, 300,000 yan. Yung legal. Paano yung mga pumasok na mga turista? Paano yung mga pumasok na nabigyan ng pastillas? Remember, pastillas scandal? Sandamakmak, kaya sabi ni Antonio Trillanes at saka maging si Panfilo Lacson, 5 milyon, 3 million to 5 million ang mga Chinese na nasa Pilipinas sa panahon ni Rodrigo Duterte. December 2023,
naging talamak last year, naging talamak ang iskandalo ng fake everything. Naandyan na yung fake shipping, fake charity, fake websites, fake online sellers, fake free trials, fake gifts at kung ano-ano pa. Lahat ng ito perpetrated by the illegal pogo operation sa bansa. Kasama na yung mga love scam. And then, ngayon, sa ilalim ng pinaigting na kampanya ng presidential PO, POAC, there you are, Presidential Operations. Sa ilalim nito, malalaki ang mga natutuklasan. Nitong Pebrero, eto ngang kay Alice Guo, Your Honor, hindi ko po alam na may pogo sa likod ng aming opisina. Salamat na lamang doon sa isang Vietnamese, Nguyen Minh Duc, alias Danny. Naglakas loob na tumakas, tumalon, tumahak ng palayan, pumunta sa isang Filipino-American resident, humingi ng tulong. Dinala naman sa pare, sinundan ng mga pulis. At pinapipirma ng mga dokumentong nagpapawalang sala sa kanyang pinasukan trabaho at nagtorture sa kanya. Zun Yuan Technology, Baofu Compound, simula noong Pebrero 25, bigla na lamang bumulwak ang baho ng pogo operation sa bansa. Kaya sabi nga ni Risa Ontiveros nung Sunday sa dinner namin, malaki ang pananagutan ni Rodrigo Duterte rito. Money laundering, yes. Treason, yes. Bakit hindi maiusad ang kaso na ito labang kay Duterte? At ngayon, meron tayong Porac, Pampanga. Mga nasasabit ditong mga pangalan, Mayor Jaime Jing Capel, dating barangay captain, naging alkalde. Ngayon sabi ng mga kapitbahay nitong si Mayor Capel, ang bahay nito ay magarang-magara. At sabi ng ibang mga nakakaalam dito sa transaksyon ni Mayor Jaime Capel, ito'y regalo ng may-ari ng Victoria Tourism Park Corporation, Roberto Liwag Cruz. Ito ba'y totoo? Ang mga lumalaganap na mga balitang ito, hindi lamang sa social media, kundi ito'y mga nandiyan sa mga papel ng mga investigador. Hindi natin idinidiin ang mga pangalan ni Mayor Jaime Capel at itong pamunuan ng Victoria Tourism Park Corporation, Roberto Liwag Cruz. Pero nasasabit ang inyong mga pangalan. Say something. I-defense ang inyong mga sarili kung ang itong mga ito ay hindi totoo. Ang katotohanan, mga kababayan kong mahal, ito pong pogo operations na ito kagaya ng nabanggit ng PAGCOR, 300 panahon ni Rodrigo Duterte. Noong panahon na yan, ang karamihan dyan ay nasa Metro Manila. Ang mga locations nito as of March 2020, 4 na taon, 3 taon pagkatapos na ito ay mamayagpag sa ilalim ni Rodrigo Duterte. From 2020, ayon na rin ito sa pamunuan ng PAGCOR. Nung umalingasaw daw ang baho ng pogo, yung sabi ng pamunuan ng PAGCOR ay kinansila nila ang lahat ng mga suspendido, lahat ng lisensya ng mga pogo operations na ito noong 2020. Para linisin ang pangalan ng PAGCOR na sabit sa pangalan ng pogo.
So, nung ito ay nilinis out of 300, sabi ng PAGCOR, noong 2020, March, naging 62 na lamang, 62 ang mga legal na mga operators ng POGO. Now, anong ginawa ng PAGCOR doon sa mahigit sa 200? Kung 62 na lamang, therefore meron tayong 238 na operasyon. Pinasara nga nila o hindi na binigyan, hindi pinasara kundi hindi na binigyan ng license to operate 338 of them, out 238 of them, out of 300, 62 na lamang daw eh. So yung 200 plus, wala na. So anong ginawa ng PAGCOR para alagaan ang kanilang pangalan? Dapat pina-inspect nila. Yung mga inalisan ng lisensya, imposible namang hindi sila nakatatanggap ng report na yung isinara nilang POGO operation dito sa Tarlac o kaya sa Pampanga ay nag-ooperate pa. Wala na, pinabayaan na. Kaya yung mga illegal POGOs, yung ang mga nasa hot list na ngayon ay may operasyon. Pero maniwala ba kayo na maging yung mga legal ay walang illegal na ginagawa? Tandaan ninyo, kapag ang sugal ay nandiyan, meron demonyo riyan. Ang sugal ay demonyo eh. Maging yung mga kasino natin rin, may mga criminal elements dyan eh. At yan ang breeding ground ng mga criminal syndicates. Chinese triad. Kumpirmado mismo yon, yung Chinese triad na yan na nandyan sa Pilipinas. Ngayon, going back doon sa sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, nananawagan siya, suggestion, unsolicited suggestion kay Sherwin Gatchalian sa mga alkalde. Gumawa kayo, pumasa ng ordinansa na ipagbawal na ang POGO sa inyong mga lugar, kagaya ng ginawa ng kanyang kapatid sa Valenzuela. Bawal sa Valenzuela ang sugalan, at ni Mayor Soto diyan sa Pasig, bawal ang sugal. Diyan sa Metro Manila, mga kababayan ko, Senator Binay, yung kapatid mo si Abigail, yun ang alkalde ninyo riyan sa Makati. Ang Makati ang may pinakang malaking operators ng mga POGO. Mismong PAGCOR ang may-ari, ang may sabi nito eh. 30 ang operasyon ng POGO diyan sa Makati. 30. 30 sa Makati. Abigail Binay. Napakinggan mo ba yung panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian? Huwag nating palusutin yung mga sinabi ng pamunuan ng PAGCOR na may kinikita sila riyan sa mga POGO at mga legal ang ginagawa ng mga lisensyado na ito. Paanong nasisiguro na samantalang yung POGO operation diyan sa Pampanga, sa Porac, may nakatanim kayo riyan na empleyado ang PAGCOR. Doon sa mga na-raid sa Makati, sa Parañaque, diyan sa Metro Manila, sabi mo may nakatanim kayo na mga kinatawan ng PAGCOR sa mga operasyon na ito ng POGO. Bakit nakagagawa sila ng mga illegal na gawain? Kaya siguro it's about time yung panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian at Risa Hontiveros. May ginagawa ngayong panukalang batas si Risa na alisan ng taxes. Ibasura ang mga taxes na ito in the manner na mawawalan ng lisensya ang mga POGO operations diyan sa bansa
sa Pilipinas. Alin ang sumunod dito? Manila, Hanay Lacuna. Meron kang 4 riyan na pogo operation sa Manila. Las Piñas, Imelda Aguilar. Meron kang 3 riyan na pogo operations. Baka naman pareho kayo ng alkalde diyan sa Porac, Pampanga, hindi ko ho alam na mayroong operasyon Las Piñas 3, Manila 4, Makati 30. Ang mga 2 operasyon Mandaluyong. Tatang, Mr. Ben Haminabalos, Sir, alam kong mabait kayong tao. Kilala ko kayo riyan, Mandaluyong. Mayor Benabalos, isara mo na yung 2 operasyon ng pogo riyan sa Mandaluyong. Diyan sa Quezon City, Josefina Joy Belmonte. Alam kong gustong-gusto mo laging mabango ang iyong pangalan. Kaya lalo mong pabanguhin ang pangalan ng Quezon City, tanggalin mo na ang 2 pogo operations dyan. Malay natin kung hindi lamang 2 at baka may mga illegal na operasyon ng pogo dyan sa Quezon City. Itong mga binabanggit natin na ito, mga legal daw ito, sabi ng PAGCOR. Dyan sa Clark sa Pampanga, Carmelo Lazatin, Angeles City, Pampanga. Mr. Lazatin Jr., 2 ang naandyan sa iyo. Diyan sa Subic, Administrador ng Subic Bay Metropolitan Authority, Eduardo Alino. Mr. Alino, meron kang 2 riyan. Diyan sa Mandawi, Jonas Cortez. Ipasara natin yan, otherwise baka tayo ay nasusuhulan o at least ay napaghihinalaan na kumikita dyan sa pogo. Dyan sa Silang Cavite, meron kang isa, Aliston Kevin Anarna. Sa Olongapo, Roland Paulino Jr. Ipasara natin itong mga ito sa Pasay. Nakaligtaan ko. Sa Pasay pala meron 11. Mrs. Amy Calixto Rubiano. Alagaan natin ang pangalan ng ating tatay na naging alkalde rin dyan sa Pasay. Alisin natin ang mga haka-haka, mga kuro-kuro na naalalagyan kayo riyan ng pogo operations. 11 ang operators na legal sa PAGCOR na naandyan sa Pasay. Etong si Alejandro Tenco, na executive officer ng PAGCOR, dinedefensa nito ang operasyon ng pogo. Bakit? Malaki rin ang kinikita ng PAGCOR yan Sabagat ang PAGCOR ay both operator at saka administrator. Sa pagiging operator nito, sugal yan May kinikita ka, Mr. Tenco, diyan sa PAGCOR na galing sa pogo operations? Nagtatanong lamang kami, ala kaming sinasabi. Ang tanong namin, may kinikita ba kayo sa mga operasyon ng pogo, especially doon sa mga may lisensya na may operasyon ng illegal para kayo ay manahimik? May defensa riyan si Tenco Nakakita ninyo itong listahan ng PAGCOR? Ito ang buong listahan ng PAGCOR ng pogo at saka ng anong tawag niyan? Ng casino. Merong 29 na pogo operators ang nasa listahan nila at 15 casino. Nagtataka ako. Sabi niya kanina ang pogo operations, ilan yon? Ngayon naging 29 na lamang. Bakit may disparity sa bilang sa numero ng mga official na listahan nito
Ito'y print out ko galing sa website mismo ng PAGCOR. Ito April 30, 2023. Ibang numero ito kaysa sa doon sa binanggit natin kanina. May mga nawalan din ba? Again? Ngayon, may mga bumabanggit sa atin dito. Ito'y mga reports na natatanggap natin. In 2024, mga anomalya ito ng Pogo, ha? In 2024, ang Pasay City, Pasay! Andali, asan ba yung Pasay? Buti yung maliwanag eh. Ilan ba ang operation ng Pasay? Ito. Pasay. There you are. 11 ang Pogo operation sa Pasay. 2024 ngayon, taon na ito. 42 mga inchik ang nahuli sa Pogo facilities na walang mga dokumento. Ito pong mga sasabihin ko sa inyo mga reports ito. Baka hindi ninyo alam. Para lamang maitatag natin ang mga rason kung bakit ang Pogo kailangan ng alisin. And then sa Bamban Tarlac Pogo operations, 6 na mga kriminal ang natagpuan nila roon. Sa Pasay, ang mga kriminal na natagpuan nila, 42. Sa Pampanga, last year, 2 mga kriminal, 2 mga natagpuan nilang patay na mga Chinese nationals diyan sa Pampanga, 2023. 2019 sa Taguig, 8 mga lalaki, 5 rito ay Chinese, ang mga nasa kote nila sa aktong kidnapping. 2019 sa ilalim pa rin ni Mr. Rodrigo Duterte. Now, 2023, may mga request ng tinanggap ang mga otoridad natin last year, na imbestigahan ng Pogo operations diyan sa Kawit, Cavite. Ang dahilan, linked with illegal activities. Maraming mga reports ang mga natatanggap kasama na indicating that it has a scam operations in the Cavite Kawit Pogo Hub. Sino may-ari nito dati? Ito po yung pag-aari ng mga Rimulya. Naalala ninyo si Governor Rimulya, John Vic Rimulya, Governor ng Cavite, nung isang araw nagsabi siya na magbibigay siya ng 10 million. Magbibigay siya ng 10 million na magpapatunay o sa sino mang magpapatunay na ang mga Rimulya ay sangkot sa illegal na operasyon ng Pogo. Magbibigay siya ng 10 million. Cavite Governor John Vic Rimulya. Ang kaso sinong maglalakas ng loob, Mr. Governor? Sinong maglalakas ng loob na magdala ng sandamakmak na papeles laban dito sa Pogo operation ng inyong dating property and indirectly ay mag-uugnay sa inyo being the previous owner of the property dito sa Malasentry, parang kampo ito napapalibutan ng mataas na bakod, may barbed wire doon sa itaas, sandamakmak ang kamera sa bawat kanto nitong Kawit, Cavite, Pogo Hub. Bago ka makapasok sa nag-iisang entry point, high-powered Armalites, military rifles ang hawak nitong mga security guards dyan. Bago ka makapasok, sandamakmak na investigasyon ang sasailalim sa iyo, tatawagan kung sino man ang gusto mong makita doon sa loob at palalabasin, hindi ka makapapasok.
kahit sandamakmak ang papeles na dala mo, laban dito sa Pogo na ito sa Kawit, Cavite, saan mo ihaharap, Mr. Governor John Vic Remulla? Sa iyong kapatid sa Department of Justice? Maisusulong ba ito? Kung ang masasangkot dito ay ang inyong another kapatid na ehekutibo sa PAGCOR. Ehekutibo, Hilbert Remulla, Direktor ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o kaya PAGCOR, noong pang 2022, appointed by Rodrigo Duterte. Kaya kumbaga, well-trenched, talagang nakabaon ng husto. Solido ang proteksyon dito sa Kawit, Cavite, Pogo Hub. Hindi ka makakapasok riyan, not unless helicopter ang dalhin ninyo sa loob. Meron silang private na daungan sa likod, by the way, doon sa may mga chalet. Pwedeng dumaong doon ng speedboats para makatakas ang sinumang target ninyo. Pag ito'y naandyan na sa Olongapo Bay, sa Cavite, hindi Olongapo sa Cavite, Manila Bay, wala na. Sasalubungin na ito ng mga PLAN diyan sa West Philippine Sea, hindi na kayo makalalapit. Ganyan ang tindi ng proteksyon diyan sa Kawit, Pogo Hub na dating pag-aari ng mga Remulla. Walang maglalakas loob na sumagupa rito eh. Saan ka kukuha ng mga dokumento? Sa PAGCOR. Sino ang ehekutibong haharapin mo roon? Si Hilbert Remulla, Direktor ng PAGCOR. Paanong makasisiguro ka na malinis ang mga papel makukuha mo doon laban sa Kawit, Pogo? Kung may makuha ka mang mga ebidensya at idudulog mo sa Department of Justice, ang lalapitan mo, si Secretary Jesus Crispin Remulla. Kapatid mo pa rin. Kaya sinong maglalakas ng loob, bayang kong minamahal? Kaya marami tayo riyan ng mga nasasangkot na nananahimik na lamang eh. 10 million. Island Cove. Sangkot ang mga Remulla sabagat sila ang nagbenta nito. 7.8 billion. Biglang naging bilyonaryo ang mga Remulla diyan sa Covelandia. Island Pogo Cove. Ngayon diyan sa Cavite. Hindi mo masasalin yun ng basta-basta na lamang eh. 7.8 billion ang kinapital riyan. Napalitan hand to hand sa ibabaw ng lamesa. Wala tayong sinasabing meron sa ilalim ha. Wala. Sa ibabaw ng lamesa. Ngayon pa man talaga namang sandamakmak na ang depensa ng PAGCOR. No need to outlaw Pogo. Intensify na lang yung campaign laban sa mga sindikato. Yun ang sabi ng inyong PAGCOR chairman, CEO Alejandro Tenco. Kumikita kami. Pabayaan na ninyo yung gastos na 30 to 35 million sa operasyon namin laban sa mga Pogo. Pabayaan na ninyo yung kumikita. Sabi ni Mr. Alejandro Tenco Jr., ang PAGCOR. Kaya wag ninyong pakialaman. Naalala ko na naman tuloy yung sabi noong political genius eh. Kapag ang inyong presidente o kaya ang nagli-lead sa inyo ay galit sa korupsyon, sinsirong galit sa korupsyon, wala siyang sangkot dito. Kapag ang presidente ay tahimik sa mga nangangampanya laban sa korupsyon, may sabit siya rito. At kapag ang presidente o ang pinuno ng inyong pangkaten
ay nanggagalaiti at pinagtatanggol ang korupsyon na nagaganap. Siguradong may sabit. Yan ay hindi galing sa akin. Galing yan sa mga philosophers, political philosophers, na ika nga'y nagmamatsyag sa tunay na galaw at kilos ng tao. Kaya siguro pakinggan natin yung mga pahayag ni Risa Hontiveros at siguro magkasanib-sanib tayo. Tama yung sabi niya kanina na napakinggan ninyo, Risa Hontiveros. Para makatulong tayo sa ating bayan, sa ating bansa na talagang malinis. Gawa ng sabi nga ni Sherwin Gatchalian, nakapaninindig balahibo na na itong mga nangyayaring korupsyon sa bansa, ang talamak na pagpasok ng mga Chinese sa bansa. Karamihan dyan mga spy na hindi na yan haka-haka, hindi na yan bulong-bulungan, hindi na yan suspecha. Nakita naman ninyo ang mga nakuha na mga dokumento dyan sa Porac, Pampanga. Unang-una, no less than Harry Roque. Mga dokumento na tagpuan sa loob ng Porac, Pampanga. Anong ginagawa nito dyan kung ang kanyang tauhan ay wala doon sa loob? Alangan man na lumakad yung papel papunta sa loob ng Porac Hub ng Pogo. Yung mga litrato na nakikita naman ninyo si Rodrigo Duterte kasama si Alice Guo, si Faildon, sa kumpul ng mga taong involved sa Pogo operation. Nakita ninyo ang mga military uniforms, ang mga medalya, ang mga bandila ng China, Chinese Communist Party sa mga Pogo hub na ito. Kaya sabi ni Sherwin Gatchalian, nakapaninindig balahibo. Pinasok tayo ng China, pati na ang ating political system, dahilan sa korupsyon. Kaya naralapat namang na magkaisa tayo. Sabi ko na nga, ako'y nasisipayo doon sa mga nakikita kong rally sa harapan ng Chinese Embassy. Nagapranggot Saan na yung people power na pinangalandakan natin noong 1986 na nagpabagsak ng diktador? Kaya nating pabagsakin ang criminalities, ang corruption sa gobyerno sa magitan nito. Simulan natin ang paghantad ng ating galit, ng ating oposisyon sa mga Chinese communists sa ating bansa. Puntahan natin ang kanilang mga embahada, ang kanilang mga konsulada. Meron tayo dyan sa Davao, meron tayo riyan sa Cagayan, sa Tarlac. Reklamo natin, puntahan natin yan, huwag nating pabayaang mag-isa ang mga mangingisda at mga magsasaka natin. Damayan natin sila. Samahan natin sila. Ipakita natin ang lakas ng Pilipino laban sa mga komunista na ito. Nakatiwangwang ang mga pintuan ng konsulada at ng embahada ng China diyan sa Pilipinas. Pakita natin sa kanila ang tapang at gilas ng mga Pilipino. Pakita natin na hindi tayo maka-Duterte na nais ibenta maging probinsya ng China ang Pilipinas. Sayang, marami tayong mga kakutsaba kasi riyan sa Bureau of Immigration. Mismo ang World Bank ang nagsasabi nito Ang korupsyon sa Pilipinas ay talamak sa mga sangay ng gobyerno ng Pilipinas. Maging yung ating investigative reporter na nakabase sa Beijing, anong sabi niya? Sa China ay talamak ang kaalaman sa underworld, sa mga criminal syndicates, sa mga triad. Ang kanilang front page na pahayag doon, go to the Philippines, sabagat ang Pilipinas ay talamak sa korupsyon. Kailangan lamang ninyo ang perang pangsuhol
pangbusal sa bibig ng mga nasa gobyerno, mga nasa pulis, mga nasa pamahalaan. Ligtas kayo sa inyong mga criminal activities. Bureau of Immigration, natatandaan ninyo yung pastillas. And then, hindi lamang Bureau of Immigration, nandiyan pa ang ibang sangay ng ating pamahalaan. Local governments. LGUs. Wake up. Kailangan natin na magkaisa. Sabi ko na nga uli sa inyo, if you see something, say something. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live.